Morning. Rinig po ba? Good morning, Marin. Morning. Good morning Good po, morning rinig talaga. po. Good morning talaga. So, welcome po sa live daily devotion sa araw na ito. Purihin po ang Panginoon sa bawat isa na narito. So, bali po, pangunahan po tayo ng Sister Pe sa ating worship and opening prayer. And maghahatid po ng ating Word of God ay si Sister Griselda. And ang closing prayer po ay si Brother John Jay. So, start na po tayo. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin at maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob ng Panginoon. Tayo po ay nagising. Bago ko po simulan ang ating worship, basahin ko muna dito sa Hebrews 13:15, sabi, "Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name." The Lord bless the reading of His Word. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa binigay na mga oras na natin bilang sakripisyo sa ating pagising upang tayo magpasalamat sa Panginoon. Atin pong awitin ang pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sabayan niyo po ako. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming dinggin ng aming sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y nag-iisa, wala nang iba. Sa'yo ang aming dinggin, sisigaw sa buong mundo.
Ikaw ang tunay na Diyos, kay walang katulad. Ay mag-isa, ikaw lamang. Sa'yo ang awit, sigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. We glorify your name, O Jesus. You are worthy of our praise, Lord. We praise your name, O Jesus, for your goodness and faithfulness, O Lord. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay tapat at dakila sa aming mga buhay, O God. Kailanman ka po nagbabago sa amin. Indeed, O Lord, that you are the same yesterday, today, and forever. Maraming salamat, O Diyos, sa umaga. Muli, O God, ay ginising mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kalakas na yung nirestore sa buong gabi at nire-renew sa umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, O God, na pinagkaloob mo. The gift of life, O God, and the breath of God. Kami, O God, ay ginising mo for your purpose, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Na muli, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Maging sa aming devotion, O Lord God. Maraming salamat sa oras ng aking kapatiran, O Lord, na inilaan para sa iyo sa umagang ito. Sacrifice, O God, of giving thanks to your goodness and faithfulness, O God. Maging, O God, sa magdala ng iyong salita, dalangin ko po, Diyos, na ikaw siyang magbibigay sa kanya ng wisdom, knowledge, and understanding, O God. Deep understanding of your word, O Lord. Ito, Panginoon, ay maging gabay namin sa araw-araw, na anuman ang aming marinig sa umagang ito, Panginoon, amin itong isabuhay, O Lord. Maraming salamat, O God, for guidance, protection sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat ng ito ay nataas sa iyo, pinasalamatan sa iyong buhay na pangalan. Jesus. Morning po. Okay po ba yung aking audio? Good morning, Yes Mrs. po, good morning. Thank you po, Ate Fe. Yan, salamat po sa Panginoon. Tayo po muli nagkasama-sama upang pag-aralan ng kanyang mga salita. At salamat po sa buhay ng bawat isa na naglaan ng inyong pong panahon, ng inyong oras ngayong umaga. Para po sa Panginoon. Yan, so good morning po muli sa bawat isa. And so our devotion for today is from the book of Genesis chapter 21. Yan, so sa chapter 21 po, para siyang continuation yung inaral natin ng chapter 16 about kay Abraham, kay Sarah, at saka kay Hagar. So kung matatandaan niyo po, nagtapos yung chapter 16 na ipinanganak ni Hagar si Ishmael. At nung time na yon si Abraham ay 86 years old. So dito po sa but this time sa chapter 21, nag-start ito sa birth of Isaac. So let's go to our scripture. This is from the New King James Version. So ang chapter 21, ito po ay nahati-hati sa tatlong bahagi o sa mga pangyayari. So una, yung ipinanganak si Isaac, then yung
pinaalis si Hagar at saka si Ishmael. And last is yung covenant ni Abraham with Abimelech. Yan. So, let's read the scripture. So, from Genesis chapter 21 verses 1 to 2. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. Verses 17 to 18. And God heard the voice of the lad. Then the angel of God called to Hagar out of heaven and said to her, What ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and hold him with your hand, for I will make him a great nation. Verse 33. Then Abraham planted a tamarisk tree in the Beersheba, and there called on the name of the Lord, the everlasting God. Yan. So, makikita po natin dito sa first part, ito yung Isaac is born. So, this covers Genesis chapter 21 verses 1 to 7. Yan. So, ito na yung fulfillment ng promise ni God many years ago. So, binigay na sa kanila ni God ang kanilang anak. The Lord worked miraculously para magkaanak sila. Kasi alam natin na matatanda na sila at hindi na tinagatnan si Sarah. So, nanganak si Sarah noong 90 years old siya at 100 years old naman si Abraham. So, pinangalanan nila itong Isaac. At siya ay sinircumcise noong 8th day, tulad ng kung ano yung in-instruct sa kanila ng Panginoon. So, dito makikita natin na God's promise to Abram and Sarah was finally fulfilled. Though matagal silang naghintay and doubted at times, God remained faithful and came through at the perfect time. So it reminds us that He never forgets His promises, no matter how impossible things seem. So the next part, ito po yung pinaalis si Hagar at si Ishmael. So this covers Genesis chapter 21 verses 8 to 21. So sa second part, lumaki na si Isaac, so awat na siya, so ibig sabihin, ready na siya for solid food. Nagpa-feast si Abraham. So nakita ni Sarah na naglalaro si Abraham at si Ishmael. Nakita niya na tumatawa si Ishmael. So hindi niya nagustuhan yun at nagalit si Sarah. So, sinabi niya kay Abraham na paalisin na sila. At si Isaac lang ang karapat-dapat na tagapagmana. So, syempre, troubled si Abraham kasi anak din naman niya si Ishmael. Pero sinabi ni God sa kanya na gawin kung ano yung request ni Sarah. Kasi nandun naman yung blessing niya kay Isaac at sa mga susunod pa. At gayon din, pagpapalain din ni God si Ishmael. So, the next day, binigyan ni Abraham ng tinapay at tubig yung mag-ina at pinaalis na sila. So gumala-gala sila sa wilderness ng Beersheba hanggang sa paubos na yung kanilang tubig. At nagsisimula na silang mawala ng pag-asa. So umiyak si Hagar, umiyak si Ishmael. At iniisip niya na ito na siguro yung katapusan ng nilang mag-ina. Pero narinig ng Panginoon ang kanilang mga iyak. At nagpakita ang isang anghel at sinabi na God is going to make Ishmael into a great nation. And so matapos noon ay ipinakita sa kanya ang isang well of water na nagbigay sa kanya ng pag-asa. And so after noon, lumaki na si Ishmael at lumaki siya sa tinatawag na sa lugar na tinatawag na Wilderness of Paran. Yan. So, makikita naman natin dito that God never ignores those the world sees as insignificant. Sino ba si Hagar? Diba isa siyang slave, servant, wala siyang mataas na posisyon. So, nung moment na pinaalis sila doon sa bahay, wala nang naghanap sa kanila. Wala nang humabol sa kanila.
kung parang wala silang halaga that time. But God cared for them. Diba? Parang wherever you feel troubled or alone, kasi may mga moments sa buhay natin na minsan ay mas pinipili nating mag-isa kaysa i-share kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. So yung moment na yon na umiiyak si Ishmael, umiiyak si Hagar, may moment doon na lumayo si Hagar kay Ishmael kasi ayaw niyang makita na naghihirap yung kanyang anak. So there are moments sa ating buhay na minsan mas pinipili natin yung lumayo kaysa mas makita tayo ng iba, especially yung mas malalapit sa atin, umiiyak tayo. Minsan mas gusto nating sarili na lang yung mga problema. And tumatawa tayo but deep inside, we are hurting. So katulad nung pag-iyak ni Ishmael at ni Hagar, kung paano yun nakita ng Panginoon, ganun din nakikita ng Panginoon at naririnig kung ano man yung mga dinadala natin sa ating buhay. Kung ano man yung at this moment, kung ano yung mga iniisip natin, yung mga bumabagabag sa atin, alam yung lahat ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon ay ibigay natin lahat yun sa Kanya. Yan. So, yung next part is yung covenant with Abimelech. So, it covers Genesis chapter 21 verses 22 to 34. Yan. So, nagkaroon ng kasunduan si Abraham at si Abimelech. So, si Abimelech at si Phicol, so si Phicol pangalan ng commander ng kanyang army. So, nakita nila na palaging sinasamahan at binebless ng Panginoon si Abraham. Kaya nag-propose sila ng kasunduan tungkol sa katapatan at kapayapaan. Pero may isang naging issue na inilapit ni Abraham kay Abimelech. Yun yung tungkol sa isang balon na hinukay niya, ngunit kinuha ng mga tauhan ni Abimelech. So, ang ginawa ni Abraham ay binigyan niya si Abimelech ng 7 new lambs bilang sila ay mga witness na pag-aari ni Abraham yung well at sila ang naghukay noon. So, after noon, naging okay na, nag-agree sila, and yung covenant nila at yung lugar kung saan iyon ginawa ay tinawag nila na Beersheba. So, nakita natin dito yung provision ng Panginoon. Diba, kung paano niya binibless si Abraham at yung confidence na mayroon si Abraham sa Panginoon. So, yung buong chapter 21, diba, we see different emotions. From joy, dun sa pagkasilang ni Isaac, hanggang dun sa pain dahil sa pagpapalayas kay Hagar at saka kay Ishmael. And yung reassurance ni God in God's provision. So, and also about peace and integrity. So, it's a picture of God working in every situation. So, both seen and unseen. So, ano ba yung significant nito sa buhay natin? And so, God's promise to Abraham and Sarah was finally fulfilled. But sometimes, we wait and wonder when or if God will answer. But Genesis 21 reminds us that God is never late. He works in His perfect time. Even when it feels like nothing is happening, God is working. So God never ignores those the world sees as insignificant. Diba, no one is forgotten by God. Diba, kahit nakikita ng mundo na hindi ka importante. Diba, even nung time ni Jesus, hindi lang naman sa mga kilala sa society siya sumasama, even sa mga common na tao. And tulad ni Hagar, hindi siya kinalimutan ng Panginoon kahit isa siyang servant, isang alipin. Lagi nating nakikita sa mga scriptures that God shows kindness dun sa maliliit na tao. Diba? Reassurance in God's provision, importance of peace and integrity. So yung covenant between Abraham and Abimelech reminds us to resolve conflicts peacefully and live with integrity. So as the salt and light of the world, let's involve ourselves. Let's protect our peace and mamuhay tayo with integrity.
Yan, hindi lang sa loob ng church, kundi kung saan man tayo dalhin ng Panginoon. Yan. So ito po yung kabuuan ng Genesis chapter 21. Yan. Thank you po. Thank you, Lord, sa salita. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po sama-samang manalangin. Lord God, we thank you for your word this morning, Panginoon. Salamat din po sa buhay ng bawat isa, O Diyos, na amin pong nakasama para sa devotion ngayong umaga. Lord, we thank you for this beautiful day. We thank you for all your beautiful promises, O God. We just lift up your name today, O God. We praise you and we honor you, Father. And Lord, as we go out today to come to worship you, Father God, ikaw pong patuloy na mag-ingat sa aming mga buhay. Ikaw pong magpalakas sa amin. Ikaw pong magpala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyong banal na presensya na amin pong mararanasan sa umagang ito. And Lord, we just lift up to you our service today, O God. May your name be glorified, O Lord. May your name be lifted high, Father God. Lord, we thank you for your words today. Totoo nga, Panginoon, na despite us sometimes thinking na kami po ay neglected, sometimes we want to feel alone, Lord God. Thank you for all your promises that reminds us that we are special in your eyes and that you love us dearly, Father God. And thank you, Lord, sa buhay ni na Abraham, Panginoon, na amin pong napag-aaralan sa buong linggong ito, Panginoon. Thank you for all the lessons that they taught us, Father God, in our Christian walk. May these words, may these lessons, Lord, ay ma-apply namin sa aming mga buhay pang araw-araw, Panginoon. And Lord, as we continue on this journey of learning more about your words, Father God, ikaw pong patuloy na magpalakas nito sa aming mga puso, magpalakas nito sa aming mga spirito, sa aming mga buhay, Panginoon. And may your words just light up, ignite more the fire in us, Father, to serve you more, to honor you more, to glorify you more, Father God. Lord, we thank you for everyone today, and we just lift up to you our lives, Lord, and trust them and surrender them to you, Father. We thank you, Lord, and we honor and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po uli. Thank you. Good morning. See you later. Thank you po. Thank you. Thank you po, Thank and God you. bless. See you later. Bye-bye. See you later.